Okay, magandang gabi po at minsan pa tayo ay nasa himpapawid ngayon, kapatid na Jeriel. Kumusta kayo diyan? Magandang gabi po, magandang hapon dito sa ating lugar at maayos naman po ang ating weather sa kasalukuyan. Kapatid na Erning at sa lahat po Tama, ng nariyan, good evening po sa inyong lahat at good morning. tama. Ay kalalampas lang ng mga iba't ibang bagyo at ang huling bagyo na talagang naminsala, ang pangalan niya ay Ernesto. Okay? At Ako, talagang ano yan, Ernesto, naku, malakas na bagyo yan. malakas na bagyo. Kaya somebody called me, hey, you are a hurricane. Anyway, ito po ang ating pag-aaralan, kapatid na Jeriel, ay katanungan ito, no? Ng mga taong nag-uusisa. King of Kings, ang wika. Meron akong nabasa ang wikang ganyan eh. Lord of Lords, meron din akong nabasa ang ganyan ng wika. Ano bang ibig sabihin yan? Kaya ito ay investigative na pag-aaral ito. Atin pong imbestigahan sa pamamagitan po ng pagbabasa at pagsusuri sa mga talata ng Biblia kung sino ang tinawag na King of Kings at kung sino-sinong tinawag na Lord of Lords. At Mapapansin natin diyan, kapatid na Jeriel, yung salitang king, yung unang salitang king, capital ang letter K. At sinundan ng of kings, lowercase yung K. At doon naman sa Lord of Lords, yung Lord na una ay capital L o R D, at saka of Lords, lowercase naman yung letrang L. So ito'y ating pag-aaralan, no? At para lumawak yung kaalaman natin, malaman natin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, siyasatin natin eh. I-examinin natin. Ganyan po ang mga tao na may diwa na katulad ng mga Beryano. Nagsisiyasat, nagtatanong, hindi para anuman o anumang layunin, hiyain yung tinatanong o kaya ay magpakita na mas magaling siya. Hindi po. Ang pag-aaral natin ito, sama-sama natin siya sa atin, alamin natin sa pamamagitan po ng pagbabasa ng mga talata ng Biblia. Manalangin muna tayo, mga mahal na kapatid, bago tayo magpatuloy. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong muli sapagkat pinayagan mo ng mga anak mo ay minsan pa na magkasama-sama upang aming pag-aralan ang mga karunungan mo, mga kaalaman mo na nakasulat sa Biblia na ibig mong siyasatin namin at malaman namin at aming pong sampalatayanan, lumawak ang aming kaalaman at higit sa lahat po, aming madulutan ka ng kalugor at kalwalatian sapagkat ang aming binabasa ay mga salita mo na nakasulat sa Biblia. Umaasa po kami ng aming mga pagkakasala ay minsan mo pang ipinatawad sa amin. Ang lahat po ay aming hinihiling sa tanging pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. kapatid na Erning, mukhang bumabagyo na nga dyan sa inyo. Napapuputol-putol na yung inyong mga salita. Opo, medyo naglalag po Ganun yung ba? ating Napuputo na? lagging. Opo, tatanungin natin yung ating kasama na nagmo-monitor. Lagging po ba dyan sa inyo ang ah, ang audio ni kapatid na Erning, kapatid na Henry? Loud and clear po. Okay, hindi ho ba naglalag? Okay naman po, walang latency. Okay, dito po naglag ng konti. So sa Makatwid, dahil sa coast to coast tayo. Bago po tayo magsimula, kapatid na Erning, dyan sa ating tatalakayin, nais lang nating iparating sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng programang ito na dito po ay nagsasaliksik tayo. Gaya nga po ng binanggit ng kapatid na Erning, inaalam natin ano ba talaga yung tama. Hindi sino tama, ano po, kundi ano ang tama. Ang magpapasya kung ano tama, kayo pong kayo pong nanonood sa programang ito. Kapatid na Jeriel, sandali Siya muna sa ako. atin din nyo. Maya-maya, magpapakita sa ito. Lilipat ako sa isang laptop ko At po, at papanaog ako, bababa ako at ang aking wifi rito sa taas. Okay? sige Magsalita lang po. kayo. Sige po. At hintayin po natin yan po ito script itong
ginagawa. Ang ating pong pag-aaral ay dito sa ating batang kalatahan ng Biblia. Kaya napakahalaga na magsiyasat din. Ngayon, minsan inilalagay natin doon sa ibabaw ng lamesa, sabi nga, at kinu-question natin yung iba't ibang relihiyon. Kung yun po ay kabilang sa iba't ibang relihiyon na yan, Katoliko, Protestante, Saksi ni Jehovah, Mormon, Iglesia ni Cristo, o ano man ang inyong religion na kinabibilangan. Natural lang po na tanungin kasi di po ba mas maganda na tatanungin natin yung inyong pananampalataya, lalo na yung ipinangangaral ng inyong iglesia o ng inyong relihiyon. Ipinamamahagi po ninyo sa tao yan eh. Hindi po ba dapat lang siyasatin yan? Hindi naman dapat natanggapin na lang ng tao yan. Kailangan pong siyasatin. Gayun din po ang aming ginagawa. Pwede kayong magsiyasat. Kaya nga po itong mga pamagat ng ating mga episode na ito po ay mga katanungan sa amin, mga ibinabato sa amin, sinasabi sa amin, o ito, ano kayo, ano paniniwala nyo rito? Sinasagot po natin ng maayos. So ganyan po ang ating ginagawang pagtuklas ng kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, mamaya magpapakita rin kami dahil ito naman po ay nasa internet na lahat. Pakikita namin yung punarin ng ibang mga tao doon sa ibang iglesia, lalo na partikular yung iglesia ni Cristo. Ngayon, ang tanong sa atin, bakit ba ang inyong laging pinupuntri ang iglesia ni Cristo? Alam niyo po, kung inyong tatanong yan, hindi naman kami galit sa mga iglesia ni Cristo. Diyan po kami galing eh. Diyan po kami bihasa. Alam namin yung doktrinang itinuturo namin noon, na natuklasan namin yun, nung wala na kami dyan, na medyo sinado. Hindi yata angkop sa nakasulat sa Biblia. Kaya atin pong inilalantad yan. Pero hindi naman nasabi, mali kayo, tama kami. Kundi ang atin pong ginagawa, tignan ninyo kung ang aming ipinapahayag sa inyo ay may kabuluhan ba ito? May sense ba yung sinasabi nitong mga ito? Talaga bang nakasulat yung sinasabi nila? Siya sa atin po ninyo. Yan po ang magandang pagtuklas sa kaalaman ng ating Panginoon Diyos. Hindi tayo dapat na maging close-minded. Sabi nga, sa mga nakaraan nating pag-aaral, kaya po ang pamagat ng ating programa, 1,001 tanong ng mga Bereyano. Yan po ini-introduce namin sa publiko sa lahat ng mga relihiyon, lalo na po ang relihiyong sa pananampalataya ninyo, tagapagligtas ay ang Kristo. No po? Sapagkat mahalaga yung mga Bereyano. Yung mga Bereyano, open-minded people. Maraming iglesia, kulang na ang iglesia ni Kristo, hindi alam niya. Sapagkat ang mga Bereyano ay bukas ang isipan. O meron din naman mga kasama noon na tagasunod ng Kristo, mga taga-Tesalonica. Ang sabi naman doon, ang mga taga-Tesalonica, sarado ang isipan. Kaya, mas gusto ng Diyos at gusto nating ipakita sa tao, ano ba talaga dapat tayo kung tayo yung mag-religion? Dapat bukas isipin. Sa pagbago isip natin, na tayong matututunan. So, lahat ng impormasyon, sabi nga, ngayon meron ng information superhighway. Ano yan? Yan po ang ating internet ngayon. But lahat ng impormasyon pong masama doon. Kasi nung araw kapag na-earning, naitatago yung impormasyon eh. Ngayon hindi hindi po ba? Kapatid nga, Jeriel, mo, nagtanong kami, sagot eh. O ngayon, sige po. Naglalag din kayo. Medyo nagpuputol-putol. Oo nga ho. At medyo, yung kayo papunta dito, napuputol. Ako papunta dyan, napuputol. Ito, ngayon. Ano po ba ang lagay ng panahon ninyo dyan ngayon? Medyo umuulan. Okay naman po. Ayun, ang dahilan. Kasi po, pagka may mga ganyang
Pero tanungin natin yung nasa gitna, si Oh. kapatid na Henry. Kapatid na Henry, ano po ang ating kalagayan sa audio? Medyo Maliwanag naglalag na po kasi kayo, dito, Ka dito. Jeriel, kaya kung pwedeng halimbawa, bawasan nyo yung mga nakakonect sa Wi-Fi nyo or nakadedicate yung Ah, Wi-Fi nyo. wala naman. Ayan, maliwanag na. Maliwanag na. Ako Sige ba may po, tuloy delay? na tayo sa ating pag-aaral. Nadidelay ako, ayan, no? Okay yung aking, hindi nadidelay ako. Talagang on time ako. Kaya tama-tama lang. Si Kajeriel nawawala, nag-freeze ang audio, ang video, ibig ko sabihin. Yan. Kapatid na Jeriel, nadidinig niyo ako, kapatid. Aha. Ayun, ayos na. Bueno, tayo po ay tumuloy na sa ating pong pag-aaral, no? Yang ating paksa na yan ay itinatanong sa atin, kaya ating tatalakayin. Sabi ko, sa isang kaibigan natin na bailiff din sa courthouse, sabi niya, do you know the meaning of King of Kings and Lord of Lords? Sabi ko, well, we have to investigate, kako. I-join us in our studies. Ngayon, nakikinig siya. Ngayon, atin pong aalamin po yan ay isang parirala, no? O phrase, King of Kings, tapos bukod yung Lord of Lords. Ang ating tanong ay, kanino tumutukoy, una sa lahat, yang pong phrase o parirala na King of Kings at saka Lord of Lords? Sa unang talata po na ating babasahin, sa first line, sa Deuteronomio 10:17 at Psalms 136, 2 down to 3. Ito. For the Lord Yahuwah, or for Yahuwah your God, is God of gods and Lord of lords. Yan, si Yahuwah yun, ano? The great God, mighty and awesome, who shows no partiality nor takes a bribe. So, according to what we have just read, ano po? The Lord Yahuwah your God is God of gods and Lord of lords. Isa yan. Psalms 136, 2 to 3, it says, Oh, give thanks to the God of gods. Ayan. Meron namang God of gods, kapatid na Erning. For His meron. mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord of lords, for His mercy endures forever. So, you ask a question, and that was the answer to the question that you just asked. What does it mean? Lord of Lord. Who is the Lord of Lord? Ayun po, kapatid na Erning, ang sagot. Okay. Sa makatwid, ang ating pong unang dapat na naging tanong, baguhin natin, mayroong tinatawag kasing God of Gods, no? Hindi na natin isinamat, hahaba talaga eh. Doon sa King of Kings, Lord of Lords. Dapat ay may dinugtungan pa natin, mayroong pong God of Gods. Ngayon dito, sa ating binasa, kapatid na Jeriel, for the Lord, that refers to Yahuwah, the only true God. Ang sabi, your God is God of gods. Kaya diyan yung phrase na God of gods, yun ang ating kukunin muna, no? Ano pong ibig sabihin ng God of gods? Ang tunay na Diyos, alam natin si Yahuwah. Pero mayroon pong small letter G na gods. Mamaya, alam kong, bagamat hindi pa tayo pumupunta doon, no? Pero alam kong alam na ng mga nakikinig natin kung kanino tumutukoy ang salitang gods na with small letter G. Diyan naman sa kasunod na phrase o parirala ay Lord, capital yung letter L, O-R-D, of Lords. Small letter naman yung L ng Lords. Kaya, God of Gods, Lord of Lords, at mamaya, mayroon pa rin tayong mababasa na King of Kings. At dito sa Psalms, nabasa ng kapatid na Jeriel, ang sabi, give thanks to the God of Gods. Para lang ating sinusuportahan ng isa pang talata, ang Deuteronomio. Kaya God of Gods, ating liliwanagin yan mamaya, mga mahal na kapatid. Kaya sa kanino unang itinawag yung God of Gods? Kay Yahuwah. Kanino unang itinawag yung Lord of Lord? Kay Yahuwah din. Bueno, kanino pa po itinawag? Bukod sa Panginoon Diyos na kay Yahuwah. Ito pa, next slide. Ganito po ang ating mababasa sa Revelation. Ayan. This will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for He is Lord of lords and King of kings. And those who are with Him are called chosen and faithful.
Sa John 5:22 ang sabi, "For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son." Kaya aside from Yahuwah being the God of gods and the Lord of lords, who else is called Lord of lords as well as King of kings? The phrase Lord of lords is applied also to our Lord Yahushua. Okay, because the lamb referred to there is none other than our Lord Yahushua. So remember, the word Lord is with capital L, refers to our Lord Yahushua, and followed by of lords with small letter L, lords. At mamaya malalaman natin kung sino yung mga lord na yan. And then followed by the another phrase, king. The word king there is with the capital letter K, and followed with a small k, King of kings. And to whom does the small k, kings, refer to? Mamaya malalaman din po natin yan. Pero dito, kaya ang Panginoong Yahushua ay tinawag na Lord of Lords, King of Kings, sapagkat, ang sabi sa 22, "For the Father judges no one but has committed all judgment to the Son." Ang totoo, kapatid na Jeriel, palasak yung ating ginagamit, yung Mateo 28:18, na sa kanya ibinigay ang kapamahalaan sa Yes. langit at lupa. Kaya tinawag nga siyang Lord of Lords eh. Yung pariralang yan o titulong yon, bigay ng Diyos sa kanya yan eh. Hindi naman niya ginawa yun sa ganang kanyang sarili. Yung pagiging King of Kings ng ating Panginoong Yahushua, bigay din sa kanya ng Panginoon Diyos yan. Bueno, liliwanagin po natin yan, mga mahal na kapatid. Ano? Pag sinabi po na ang Panginoong Yahushua ay King of Kings, aba, siya ang hari sa lahat ng mga hari. Puwera ang Diyos. Kung tinawag siya na Lord of Lords, siya ang Panginoon sa ibabaw ng iba pang mga Panginoon. Ibig lang sabihin po, tatandaan po natin, ang Kristo binigyan ng absoluto na kapangyarihan ng Panginoon Diyos, kaya siya po ay may kapangyarihan sa ibabaw ng ibang mga hari at sa ibabaw ng ibang mga Panginoon. Pero tandaan po natin, kapatid na Ernie, Lord of Lords din ang ating Panginoong Diyos. Di ba? Huwag nilang kalimutan yun. Tandaan natin yon, Lord of Lords. Kaya, ang Yahushua na kanyang anak, Lord of Lords. Ngayon, pagka si Yahuwah na binabanggit, Lord of Lords si Yahuwah, nasa ilalim yung isang Lord of Lords si Yahushua. Yan. Babasahin natin yan. Mas maliwanag yan para hindi tayo malito, hindi tayo malinaw. Hindi isa yan. Baka kasi meron paniniwala kapag naning ang ama at ang anak iisa. Teka muna, maguguluhan tayo diyan. Sige, tuloy po natin. Tama yung sinusok agad ng kapatid na Jeriel. Inagapan na niya, ang totoo, babasahin din natin yan eh. Ngayon ang ating pong tanong, in other words po, Yahushua was given by Yahuwah the power or dominion, okay, to exercise absolute dominion over all. His realm o sa kanyang kaharian. Given the power to judge. Kaya given. Binigyan lang siya. Kung walang nagbigay kay Kristo nung titulong King of Kings at saka Lord of Lords at saka yung karapatang mag-judge, wala siyang karapatan. Wala siyang karapatang maging King of Kings at saka Lord of Lords. O kaya ay magiging judge ng Panginoon Diyos. Ngayon, ang ating pong dapat natandaan po, si Yahushua ay babalik dito sa mundo. At siya'y magtatatag ng kanyang panglupa na kaharian. Yan yung millennial kingdom. Yan po ay may hula na dyan eh. Ito, basahin po natin. Sa next slide, sa Mark 13:26. Ayan. Then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. Ayan. Yan ay araw na po. Pagkatapos po yan, ng tinatawag po natin kapatid na Jeriel na 7-year tribulation. Yan na po ang pagbaba ng ating Panginoong Yahushua. With great power and glory. Na yan na nga po kasama sa ibang talata, yung binabanggit sa ibang talata, na kasama niyang kanyang laksa-laksang mga anghel o mga banal. Ngayon, kapatid na Jeriel, anong ating bigyang diin dyan? Ulitin natin yung sinabi ng kapatid na Jeriel. Ang Diyos na si Yahuwah, tinatawag na Diyos na mga Diyos. Tinawag din siyang Panginoon ng Panginoon. Ang Kristo tinawag din Panginoon ng Panginoon.
Pero ang pagkapanginoon ng Kristo, para lang katulad po yan ng Alpha at Omega. Yung Alpha, unang letra sa alpabeto ng Greek, at saka yung Omega, huling letra. Ang Kristo, Alpha at Omega, di ba? Siyang pasimula at huli. Ang Diyos ay Alpha at Omega din. Pero ang pagiging Alpha at Omega ng Kristo, saklaw ng pagiging Alpha at Omega ng Diyos. Naipaliwanag na natin yata ito, kapatid na Jeriel, yung Alpha at Omega. Isa pa, kapatid na Erning, ang dapat nyo mapuna, hindi tinawag ng Biblia na ang ating Panginoong Yahushua Kristo, no? Na God of Gods. Tandaan natin yon. Hindi siya yon. Wala siyang titulong ganon. Meron siyang Lord of Lords, King of Kings. meron siyang King of Kings, pero wala siyang God of Gods. Tama. Wala siya nun. Wala tayong mababasa. Isa lang ang God of Gods, si Yahuwah. Yan ang ating palalalig, yan ang ating pananampalataya. Okay po. Kaya pag sinabing Panginoon ng mga Panginoon, may mga nagpapapanginoon dito sa lupa eh. Di ba? Yeah. Alam po natin yon. Sa England, ang daming lords eh. Madaming mga lords. Di ba? May sir at saka may lords. Pero yung mga yan, ang kanilang pagiging Panginoon, walang sinabi yan sa pagiging Panginoon ng Panginoong Yahuwah at ng ating Panginoong Yahushua. Alam natin, common knowledge po yan eh. Di po ba mga kapatid? Ngayon, sino pa po ang tinawag na King of Kings din? Ito, pakinggan natin. Meron pa pala eh. Ito, next slide. Ezra. Ayan, sa ano pala? Ayun, nabasa na natin yan, no? Lampasan na po natin yan. Tumutukoy sa Kristo po yan. Yan. Yan na po. Kapatid na Jeriel, itong ating babasahin sa Ezra 7:12 at saka Ezekiel. Ayan. Artaxerxes, King of Kings. Aba, itinawag din pala itong si Artaxerxes na King of Kings. Pero papansinin natin, yung salitang king ay hindi capitalized yung letter K. Maliit na K, lowercase K. Artaxerxes, King of Kings, to Ezra the priest, a scribe of the law of the God of heaven, perfect peace, and so forth. Ito. Kaya itong si Artaxerxes, kapatid na Jeriel, abay tinawag din siyang King of Kings. Pero para mismo letter. Pero hindi capital yung king niya dan. King, hindi capital yung K diyan. Hindi katulad ng Kristo, capitalize yung K. At hindi katulad ng kay Yahuwah, capitalize yung K. King of Kings. Pero dito, maliit na K. King of Kings. Ngayon, sino pang tinawag na King of Kings pa? Sa Ezekiel, ang sabi, for thus says the Lord God, behold, I will bring against Tyre from the north Nebuchadnezzar, king of Babylon, King of Kings. O tinawag din si Nebuchadnezzar, si Nabucodonosor, na hari ng Babylonia, na King of Kings. Pero ang kanyang, yung salitang king, dyan ay with small letter K, kapatid na Jeriel. Nadadagdagan talagang kaalaman natin eh. Dati, nung ako'y iglesia ni Kristo, ang alam ko lang na King of Kings, dalawa. Ang Ama at ang Kristo. Pero ngayon, sa ating pong pagsisiyasat, ay meron ding tinawag ding King of Kings. Ito palang hari na itong si Artaxerxes at saka itong si Nebuchadnezzar o Nabucodonosor. Pero alam niyo, kapatid na Jeriel, kung ating pong pag-aaralan, yan pong pagiging king nitong si Artaxerxes, King of King daw siya, ang tumawag sa kanya na King of Kings, hindi naman ang Diyos eh. Ang tumawag sa kanya na King of Kings, sarili niya. Self-appointed. Sabi nga, diniklara niya ang sarili niya na King of Kings. Basahin po ninyo mga kapatid, mag-research po kayo. Kaya, samantalang tatandaan po natin, ito namang pagiging hari nitong si King of Kings, nitong si Nabucodonosor, may layunin ng Panginoon Diyos. Opo, anong layunin ng Panginoon Diyos sa paggawa kay Haring Nabucodonosor na King of Kings? Sapagkat ginamit ng Diyos itong si Haring Nabucodonosor para hiyain itong hari ng Tyre. Yung hari kasi ng Tyre, kapatid na Jeriel, ayan, no? For thus says the Lord God, behold, I will bring against Tyre from the north
Nebuchadnezzar, king of Babylon, king of kings. Kasi galit ang Diyos dyan sa hari ng Tiro. Ang hari ng Tiro, itong si Hiram I, ang naghalal sa Diyos, kay Nebuchadnezzar na maging hari, ay ang Panginoon Diyos. Ano katunayan? Basahin po natin. Next slide sa Daniel 2:37. Ito nakasulat. You, O King, are King of Kings. Napapansin ba niyo yung King dyan of Kings? Small letter K. So, for the God of heaven has given you a kingdom, power, strength, and glory. Sa makatwid yung pagiging King of Kings ni Artaxerxes at saka ni Nabucodonosor para ipakita po ang kanilang sovereignty, yung kanilang power, yung kanilang strength against doon sa lesser king. Yung mga hindi masyadong kilalang hari sa mga maliliit na bansa. Kasi nung panahon una, kapatid na Jeriel, di ba? Ang Israel nung makarating po doon sa Kanaan wala naman silang kinikilalang hari. Sapagkat ang kanilang hari ay walang iba kundi sino? Si Yahuwah. Di ba kapatid na Jeriel? Tama. Tandaan natin yon. Ngayon, itong mga Israelita nagpaabot ng kagustuhan nila sa isang propeta. Sino yung propetang yon? Si Samuel. Di ba? Humihingi sila ng isang hari. Bakit? Sapagkat nakita ho nila ang kanilang mga kapwa, yung karatig nilang bansa, may kinikilalang tao na hari. Humingi sila ngayon. Kaya ang sabi ng Diyos sa kapropeta, ang sabi niya, hindi ikaw ang kanilang itinatakwil, kundi ako. Pero bigyan mo sila ng hari. Pero eto mangyayari. Magiging alipin nilang magiging anak ninyo. Sa maikling salita, mga kapatid, yan pong pagbibigay ng titulo na hari ng mga hari, katulad ni Nabucodonosor, siya ang nagbigay po niya ng Panginoon Diyos. Hindi po ba? Ang purpose po ng pagbibigay ng karapatan para maging King of Kings sa panig ni Haring Nabucodonosor para hiyain at ipahamak itong mayabang na hari ng Tiro na ang pangalay si Hiram I, kapatid na Jeriel. Ngayon puntahan po natin ang Panginoong Yahushua. Ang Panginoong Yahushua tinawag ding Lord of Lords. Ngayon, ang tinatawag po doon na Lords, alam niyo kung sino? Panginoon ng mga Panginoon. Hindi ba ang tawag dyan na may mga Panginoon dito nagpapapanginoon. Kaya sabi doon sa unang Pedro, huwag kayong magpapapanginoon sa inyong pinangangasiwaan. May mga taong mga religious leader, kapatid na Jeriel, na kung sila ay leader, sila ang nag-umpisa nung gawain, ang tingin nila sa kanilang sarili ay mataas kaysa sa ibang tao. Kaya nagiging, they are lording over the sheep or over the members of their congregation. Kaya sabi nga sa inyo, kahit sa modern times, itong panahon natin, sa England, may tinatawag na House of Lords. No? Yan yung upper house of the Parliament of the United Kingdom. Like the lower house, the House of Commons. Yun naman sila. Yeah, mayroong ganun yan. Yung lower house, House of Commons. Pero yung upper house, House of Lords. Kita mo na? Kaya diyan pa lang sa halimbawang ibinibigay ng kapatid na Jeriel, may mga tao po rito sa mundo, hindi lang ilan, marami po yan. Nagkaroon na ng konting kapangyarihan, nagkaroon na ng konting kaalaman, ay gusto niya ng mangibabaw sa lahat ng tao na kanyang nasasakupan. Kaya kung umasta, ay para siyang Panginoon. Di ba? Kaya nga tinawag ang Kristo at ang Diyos na Panginoon ng Panginoon, ng mga Panginoon, sapagkat alam ng Panginoon Diyos, meron pong magpapapanginoon dito sa lupa. Pero yung mga Panginoon na yan, yung mga yan ay may kalalagyan pagdating ng Panginoong Yahushua na isusugo para ng Diyos. Ang meaning yan sa kanila ay master Di ba? Yun, master parang sir. Sila yung master. Yeah, sila yung Lord. Lord of Lords. Yeah. Ngayon, puntahan po natin ang ating Panginoong Yahushua. Ang Panginoong Yahushua ay Lord of Lords, King of Kings. Pero never na sinabing God of Gods. Tama yung sinabi ng Jeriel. Pero sa ngayon po, ang Panginoong Yahushua, tanong, siya ba'y kinikilala, kapatid na Jeriel, na Lord of Lords at saka King of Kings na mga tao? Kinikilala na ba siya ngayon? Hindi pa. Hindi pa. Tinakwil nga siya ng kanyang mga kababayan. Ni ayaw nga siyang paniwalaang siyang Mesias. Hindi ba, kapatid na Jeriel?
Hanggang ngayon sa Israel, mga kababayan niya mismo, hindi siya kinikilalang Hindi Mesias. nga daw totoo ang Kristo eh. Sabi ng mga Ayun. Hudyo eh. Yun, It's kapwa not niya. true. That's a lie. Kaya dito, mga kaibigan, mga tagkapatid natin, pananampalataya pinag-uusapan dito. You're gonna believe them or you're gonna Yeah. have faith in Yahushua the Christ. Yan ang mahalaga ngayon na pag-uusapan ng tao, di ba? Meron ka bang pananampalataya kay Yahushua? Hindi pagkakilala lang, pananampalataya. Mahalaga yon. Sapagkat itinakwil na nga siya dito sa lupa ng maraming tao. Itinakwil din siya ng mga kababayan niya. At hanggang sa kasalukuyang panahon, Itinaktakwil pa rin siya. hindi nila kinikilala si Yahushua. No, hindi nila kinikilala. Ngayon, eto kapatid na Jeriel. Pero pagdating ng panahon ay may mangyayari na ang Kristo ay kikilalanin na King of Kings and Lord of Lords. Let us go back, Brother Henry, doon sa ating hindi binasa kanina sa Revelation. Ayun, Revelation. Next slide. Ayan. Now I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. Maraming diadema, mga crowns. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Di ba sa Juan 1:1 nakasulat doon, nang pasimulay salita at ang salita'y sumasa Diyos at ang salita'y Diyos. Sinong Word of God? Ang Kristo. Tuloy natin. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Nako, ito na. Yung sinatawag natin kanina na magja-judge ng Kristo. Bababa ang Kristo na nakasakay sa maputing kabayo, may kasama siyang mga anghel, nakasakay din sa mga armies in heaven, na clothed with fine linen, white and clean, followed him on white horses. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations. Kasi ito'y tagpo na ang Israel ngayon ay inaatake po yan ng mga nagsama-samang mga bansa para lupigin. Gusto nilang i-annihilate, alisin sa mapa ang Israel. After 7 years of tribulation, bababa na ngayon ang Kristo. Ano ngayon ang sabi? Yun, no? Lilipulin niya ang mga taong yon na lulusob sa Israel sa pamamagitan noong sharp sword na magmumula sa kanyang bunganga, ano? That with it, he should strike the nations. Yung mga mga nagsama-samang nasyon laban sa Israel. Ngayon nga, maraming bansa ang kumakalaban na sa Israel. Kaya malapit-lapit na, mga kapatid, ang 7-year tribulation. Hindi, mauunang rapture. Malapit-lapit na po yung ating inaasahan. Tuloy natin. And he himself will rule them with a rod of iron. Diyan na siya. Magro-rule sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ano pa sabi? He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Sa pagbaba pala niya, ang daladala niya, ang kapangyarihan ng Diyos at yung galit ng Diyos mahahayag doon. Bakit? Ano ang dahilan? Sapagkat ang nilulusob nitong mga bansang nagsama-sama, yung bayang sa Diyos, yan ang Israel. Ang sabi pa ngayon ay, and he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Kung sa ngayon, kapatid ni Jeriel, tumatanggi ang maraming tao, mismong yung kanyang kalahi, ay hindi siya kinikilalang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, pero pagdating niya sa kanyang ikalawang pagparito, na magta-touchdown yung kanyang paa doon sa bundok ng Olibo, sapagkat doon siya umakyat Di ba? Mula doon sa bundok ng Olibo sa Jerusalem, doon siya umakyat papunta sa langit. Doon din siya bababa, kapatid na Jeriel. Pero ang sabi, sa kanyang robe at sa kanyang hita, may nakasulat na ang pangalan ay King of Kings and Lord of Lords. Diyan na siya kikilalanin ng mga nagpapapanginoon ngayon, ng mga naghahari-harian ngayon. Diyan na siya makikilala. Bakit? Kung hindi niyo ko kikilalanin, dala-dala ko ay itong iron fist. Yung kanyang pamamahala ay gagamitan niya
ng kamay na bakal, kapatid na Jeriel. Yan sabi nga, sa ayaw mo at sa gusto, maniniwala ka sa akin. Maniniwala ka. Ayan yun no? Sa ngayon, sige, maniwala kayo kung ano gusto nyong paniwalaan, di ba? It's fine, sabi nga, we don't have anything against that. Whatever belief you have, or whatever these people believe in their heart, or it's kanila yon. Yung mga Hudyo ngayon, di ba? Na pagka nakakita ng mga tagasunod ng Kristo, dumudura pa sa kalsada, di ba? Yan ang ginagawa nila. So, ganyan nila itinatakwil ang Kristo. Pero, pinaniniwalaan ba nila itong nakasulat na ito? Hindi naman Hindi ba? Hindi nila paniniwalaan yan. Ang pinaniniwalaan nila, yung 5 aklat lang ng Biblia. Yung Torah. O yung Torah. No? Pero ito, bagong tipan, hindi nila pinaniniwalaan yan. Baliwala sa kanila yan. Pero tayo, diyan nakasalig ang ating pananampalataya. So, magaganap ba yan? Sa ating pananampalataya, magaganap yan. At pag naganap yan, sabi nga makikipagtalo ba tayo sa kanila? Hindi. Hindi na. Sabi nga, let's wait. Di ba? Let's just wait what's going to happen. So you believe it's not going to happen? The Messiah will come? Well, we believe when He comes back, that's the second time. Yeah. He already came and went. Yung mga Jew, yung mga Hudyo, yung Messiah came and went, hindi pa alam. Nag-aantay pa rin. Kasi nga, nung He came, hindi siya tinanggap Hindi. So, when He comes back, paano niya tatanggap? Hindi pa nga dumating sa aming pananampalataya. Di ba? So, let them be that way. Sabi nga, kung yan ang kanilang gustong paniwalaan, yan ang kanilang paniniwalaan. Pero tayo po, na tagasunod ni Yahushua, ito ang ating paniniwala. Pwede ho ba ako magbago? Pwede. You can change anytime. But kapatid na Erning, tayo ba, babaguhin pa natin itong pananampalataya natin? Hindi na. Wala lang pagbabago. Kami dito, hindi na kami magbabago. This is our faith. And this is what we want to share with other people. Now, other people may believe it and may not believe it. It's fine. Pero ito nakasulat. Hindi namin sinasabi na tama kami, kundi ito ang aming sinasampalatayanan. Nakasulat. Yan ang nakasulat. Yan ang aming sinasampalatayanan na mangyayari. Paano nyo siyang tanggapin ngayon? Pero darating ang panahon, sa ayaw nyo't sa gusto, tatanggapin nyo ang Kristo. Totoo yan. Ngayon, kapatid na Jeriel, pagdating ng Kristo rito, alam natin, magtatatag siya ng millennial kingdom. Yeah, yung kanyang kaharian. Doon po siya kikilalaning Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Yan. Kaya siyang mangangasiwa. Irurule niya yan. Kaya natupad sa kanya yung sinabi ng Mateo, si Evangelistang Mateo ang lahat ng kapamahalaan sa langit at lupay na ibigay na sa akin. Yeah. Di ba? Kaya diyan lalong mahahayag yung kanyang pamamahala yung kanyang pagiging King of Kings at saka Panginoon ng mga Panginoon. Pero hanggang kailan, kapatid na Jeriel? Eto, basahin natin. Next slide. Hanggang kailan niyang pagiging Panginoon at Panginoon niya at King of Kings? Next slide, doon sa unang Korinto 15:27. Ayan. For He has put all things under His feet. Ayun. Millennial Kingdom. Inilagay niya sa paa niya na lahat ng mga tao. Lahat ng mga kings, under niya na. Lahat ng mga nagpapapanginoon. Kahit hindi naman Panginoon. Hindi naman mukhang Panginoon, pero nagpapapanginoon. Pero ang sabi, He has put all things under His feet. But when He says all things are put under Him, it is evident that He who puts all things under Him is accepted. Hindi kasama dyan ang nagpahintulot ng lahat ng mga bagay ay mapasailalim sa ating Panginoong Yahushua. Hindi kasama ang Diyos ng mga Diyos. Hindi kasama ang Diyos na si Yahuwah. Now, when all things are made subject to Him, lahat na sa millennial kingdom, subject na kay Yahushua, then the Son Himself will also be subject to Him who put all things under Him, that God may be all in all. Hanggang kailan po ang pagiging King of Kings ng Yahushua? Mga Panginoon ng mga Panginoon. Hanggang sa
malumipas yung panahon na kung tawagin natin ay millennial reign ng Panginoong Yahushua. After Bakit? 1,000 years. Mhm. Yes. Susuko ang Kristo eh. Di ba? Yeah? He Ayan will ang be sabi. subject. Sabi nga, He will subject to Him who Yeah. put all things under Him. Kaya siya ngayon, suko doon sa naglagay ng lahat ng mga bagay sa kanya. Yun ang Diyos ng mga Diyos. Di ba? Yun ang Diyos ng mga Diyos. Ngayon, ang Diyos ng mga Diyos ay walang iba kundi si Yahuwah. Iisa lang po ang tunay na Diyos. Subalit sa Biblia ay may binabanggit din na mga Diyos at mga Panginoon. Ito katunayan. Basahin natin. Next slide. Ayan o. Sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Makapangyarihan siya at kamangha-manghang Diyos. Wala siyang pinapanigan at hindi siya tumatanggap ng suhol. O dyan, binabanggit Diyos ng mga Diyos. Pero capital letter D, tumutukoy kay Yahuwah yan. Yung mga Diyos, small letter D, diretsahin na natin. Yan po ang mga Diyos-Diyusan. Hindi lang yan. Dahil si Satanas, Diyos din eh. Oo, Diyos din. Di ba? Diyos din ang sanlibutan. Ayan. Oo. Kaya dyan ay makikilala po natin na ang iisang tunay na Diyos ay ibig pantay ng ibang mga Diyos-Diyusan. At yung isang ang Panginoon na katutubo, walang iba, ang ating Panginoong Yahuwah. Ang pagiging Panginoon ni Yahushua, hindi katutubo. Ano ibig sabihin? Hindi inherent. Yun ay ginawa lang siyang Panginoon at Kristo, di ba? Ayon sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, kapatid na Jeriel, na ang Yahushua ginawang Panginoon at Kristo. Kaya ang pagka-Panginoon ng Panginoon Diyos ay walang lumikha sa Kanya, katutubo. Samantalang ang pagiging Panginoon ng Panginoong Yahushua ay hindi katutubo, kundi kaya siya naging Panginoon, ginawa siya ni Yahuwah na maging Panginoon. Ngayon dito, mayroon pang binabagit Diyos na mga Diyos. Si Yahuwah ay mayroong mga tao na may kinikilala pang ibang mga Diyos maliban sa kay Yahuwah. Sino yon? Yun ang kanilang mga Diyos-Diyusan, kapatid na Jeriel. Ano ba yung Diyos-Diyusan? Aba, tandaan natin, pag sinabing bahay-bahayan, hindi tunay na bahay. O, di ba? Pero yung Diyos-Diyusan, ano yan? Ganun din yan. Hindi tunay na Diyos. Ngayon, dito sa ating talatang binasa, ang ibinibigyan po ng diin dyan o punto ay nagtuturo na ang iisang Diyos ay walang iba kundi si Yahuwah. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na lumalang ng lahat. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mayroon pa bang ibang Diyos liban sa Kanya? Kaya may salita. Alam niyo po, kapatid na Ernie, pag pinag-usapan natin ang Katolisismo, meron. Yung sa kanila, ang Diyos ng mga Diyos, yung Ama. Kaya yung Anak, ang Diyos din yun. Yung pitong Espiritu Santo pa, hindi Diyos din nila yun. Ang daming Diyos di ba? Tapos, meron pa silang mga ribulto. Diyos-Diyosan din yan. Diyos-Diyosan din yan. Pero sasabihin ng isang Katoliko, mali kayo, hindi naman kasi kayo Katoliko. Hindi namin Diyos yung mga Diyos-Diyosan na yun. Representante lang ng Diyos yan. Whatever. Sabi nga, kapag ka ikay lumuluhod, ginidiyos mo. Ayan. Lumuluhod ka, ginidiyos mo. Sa harap ng isang ribulto, ginidiyos mo. Ayan. Kaya siguro, ewan ko, kasama dyan sa mga talatang yan yung ating pag-uusapan na mga Diyos-Diyos ang niluluhuran. Ay, babanggitin na lang natin yan. Pero kapatid na Jeriel, alam natin na ayon sa Biblia, ang mga Diyos na binabanggit na with small letter D, hindi tunay na Diyos yan, sapagkat iisa lang ang Diyos eh. Anong katunayan? Ito. Sa next slide po, basahin po natin itong dalawang magkasunod na talata. Ayan. Pakibasa natin, kapatid na Jeriel. I am the Lord Yahuwah and there is no other. Ayan. May sagot na eh. There is no other. There is no God besides me. Walang Diyos maliban sa akin. I will gird you though you have not known me. He is your praise and He is your God who has done for you these great and awesome things which your eyes have seen. Ayan.
Ang Diyos mismo nagsabi, I am the Lord Yahuwah and there is no other. Wala nang iba. Pag sinabi wala nang iba, huwag ka na magdagdag. Bakit ba? Sinabi na sa'yo, wala nang iba eh. Sabi, meron ka pang iba. Di ba? Sinabi na ng Ama, wala nang ibang Diyos. Ba't pati anak ginawa mo pa Diyos? Kung saan ang kulit eh. Hindi po ba, kapatid Eric? Yung mga tao, tigas ng ulo eh. Which part of this verse that we do not understand? The scripture is very clear. The words of God is very clear. Yahuwah said, I am the Lord. Yahuwah. Sabi niya, ako ang Panginoon mo. Walang ibang Diyos liban sa akin. Hindi pa ba sapat yun, kapatid na Jeriel? Walang ibang Diyos liban sa akin. Ano ho siya? Yan, siguro Panginoon yan. Di ba? Pag meron kang ibang Diyos, Diyos-Diyosan yan. Diyos-Diyosan yan. Yeah. At saka kung meron ka mang dapat na i-praise, He is your praise. Ibig sabihin, kung meron ka mang dapat na sambahin, walang iba kundi ang tunay na Diyos, si Yahuwah. Yeah. Bakit? He has done for you these great and awesome things which your eyes have seen. Alam mo, kapatid na yan, ang isang pinakamasamang isipan ng tao ngayon sa panahon natin, marami akong naririnig dyan ng mga nakikipag-debate. Sabi nga, God doesn't exist, sabi nila. Okay? God did not create us, sabi nung mga taong yan. We created God. Naku po. Sila ang lumikha sa Diyos. Yan, di ba? We created God in our minds. That's why He exists, because we believe He exists. So we created Him. Yan ang paniniwala ng ibang mga tao ngayon. Nakatatakot, di ba kapatid Nerling? So, kung ikaw ang gumawa sa Diyos, sige. Ba't di mo pa siya nilagyan ng anyo? Yan ang tanong natin. Di ba? Pakiulit yung sinabi niyo, kapatid na Jeriel. Sabi nga, kung tayo, na tao, yun ang sinasabi nila, ewan ko kung anong klaseng mga tao yung nagsasalita niya, kung naniniwala ba sa Diyos yan. Sabi nga kung tayong tao ang lumikha sa Diyos, ano itsura nung nilikha natin? Yun ang tanong. Yun ang tanong ko dyan, di ba? Kalokohan yung salita na yun, yung argumentong yun. Huwag lang di mayroong masabi. No? Yun ang kawalan ng pananampalataya. Mga ateo yun. Ngayon, basahin po natin, sino-sino at ano-ano itong tinutukoy na mga Diyos with small letter D. Ito, next slide po. Ito, basahin po natin. For all the gods of the nations are worthless. Ayun. Kasi, ayan, yung gods of the nations are worthless. But the Lord Yahuwah made the heavens. For all the gods of the nations are worthless, but the Lord Yahuwah made the sky. All who worship idols are ashamed. Those who boast about worthless idols, all the gods bow down before Him. Nakita niyo? Yan ang problema doon sa iba. Sabi niya, wala naman kaming ibang Diyos eh. Hindi. Yung pagluhod mo doon sa idol, God mo yun. Di ba? Yan lang yan eh. God mo yun. Ay, ganun. Yun ang nakasulat eh. Ngayon, wag na tayo magtalo kung sasabihin ng iba na, hindi ko God yun. Okay, no problem. Kaya magabang tayo doon sa pagpunta ni Yahushua. Di ba? Kung ikaw ay nasakal o ikaw ay sabi nga tinamaan ka ng kamay na bakal, siguradong mali yung pinaggagawa mo. Di ba? Yan lang yan. So, sabi niya maliwanag, gods of the nations are worthless. Kasi po, kapatid na Erning, kahit ngayon iba-ibang Diyos-Diyosan Ngayon, ito baka tayo meron kasi minsan merong maling impormasyon din na nasasabi tao Sabi niya, si Buddha niya, Diyos ng mga Buddhist. Mali-mali yun. Kasi meron tayo nakausap na Buddhist Hindi niya Diyos si Buddha. Yun ang sabi niyo, di ba? Sa amin, hindi siya Diyos. So, hindi siya Diyos. Ano siya? Siya ay isang leader. Okay? Leader, isa siyang leader. Hindi siya Diyos. So, pero may iba't ibang mga Diyos ang iba't ibang mga bansa, kapatid na Ayan, nakasulat. Ayan, for all the gods of the nations are worthless. Kasi yung mga leader ng nasyon, ang pagpapakilala at ang pagkilala sa kanila ng mga pinangungunahan nila ay Diyos maliit na Diyos ito po. Kumuha tayo sa limbawa, concrete example, sige, North Korea. Ayan, si Kim Jong-un. North Korea, Diyos yan. Bakit? Teka muna.
Hindi pwede yung pangalan ng anak mo ay kapangalan ko, ha? Isipin mo yan. You cannot use that name. Oh, malalagot ka. Kung At yan, saka yun ang pangalan nyo, bago ako lumitaw dito, baguhin niyo yung pangalan na yan. Yan ang pagka-Diyos niya, brother. oh, Di ba? yan. Parang pagka-Diyos Takot niya. ang tao sa kanya, di ba? Takot. At saka pagkausap mo siya at ikaw ay tapos na makipag-usap, ay ikaw ay lalayo, nakaharap pa rin sa kanya, huwag kang tatalikod. Hindi. Pagkat utos niya yun eh. Kaya yan Yeah. for all the gods of the nations, yung mga leader ng mga nasyon, hindi lang yan, Yeah. kapatid na Jeriel. Mga leader ng relihiyon, nagiging Diyos na rin eh. Yeah. Kilala, nagiging Panginoon na sila eh, di ba? Exactly. Naku, dyan, darating yung yung ating pinaka-leader. Kung kontratuhin nila ay ganun na lang, kapatid na Jeriel, no? Yes. Kulang na lang talagang sambahin eh. Di ba? Mhm. Saka alam naman natin, yung pong pagiging Panginoon ng Panginoon, yung mga Panginoon doon, yun ang mga taong nagkaroon na ng konting kapangyarihan, impluensya, ang pagtingin niya sa sarili niya, ang taas na niya. Malayo na siya, hindi na siya maabot-abot, kapatid na Jeriel. Ayan, Yes. ayan sa 96:5, sabi, for all the gods of the nations are worthless. Walang kabuluhan yan. Yeah. Mga nagbo-boast lang yan. Ginagamit lang yung kapangyarihan para mang-abuso. Ay, hindi ba? Mm. Anak nga daw siya ng Diyos. Sabi pa nung tao na yun na wanted na ngayon, ano sabi niya? Akin ang kaluluwa niya. Oh. Ako may-ari ng kaluluwa. Ba, isipin mo yan. Aba, may mga tao, kapatid na Ernie, milyon-milyon, naniniwala doon. Kaya dito sa mundo, kapatid na Ernie, ano man ang sabihin mo, may maniniwala sa'yo. Maliban, pag totoo na yung sasabi mo. Kokonti ang maniniwala sa'yo. Totoo yun. Totoo yun. Pero kapag ka bulahin mo tao, maraming maniniwala. Marami. Maraming susunod yan. Yan. Kapatid na Jeriel, dito sa Psalms 97:7 ang sabi, all who worship idols are ashamed. Those who boast about worthless idols. Yung mga idol na yan, mga Diyos-Diyosan na po yan, walang kabuluhan po yan eh. May pakikita ba na, mayroon ba tayong may pakikita na paraan ng pagsamba? Opo, mayroon, kapatid na Jeriel. Ito sa 95:6-7 ng Psalms, ang sabi rito, oh come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Ayan o. This is not included in our slide, Brother Henry. Ang binasa ko ay Psalm 95:6-7. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Pagka ikaw ay nag-kneel down, lumuhod ka, ang katumbas ay ano yun? Pagsamba. Ayun, kapatid Erning, hindi lang teka muna, dagdagan natin yan. Sapagkat may nakasulat, hindi ko mo naka-kneel lang, yung naka-kneel down lang ang sumasamba. Yung nakatayo, sumasamba rin yun. Sumasamba din yun. Kapag, ito lang yan pag nalanalangin ka at kinakausap mo yung something, di ba? O, sumasamba ka. Halimbawa, sa Biblia, meron po bang sumasambang nakatayo? Ba, meron. Yeah. So, sino yun? Yun yung maniningil ng buwis. Sabi nga, na nakatayo sa malayo, na hindi man lang maitingala ang kanyang ulo dahil nahihiya sa Diyos. Yung pa rin sa'yo. Hindi ako katulad nun. Di ba? Hindi ako katulad nun. Noong maniningil ng buwis na yun. Pero ang tinanggap na pagsamba ay yung pagsambat panalangin noong maniningil ng buwis. Hindi ba? Sapagkat nandun yung nagpakababal loob. Kaya, kapatid na Erning, yung positioning, kasi baka magkaroon tayo na, kung mo ba nakaluhod ako dito, sumasamba na ako. Maring hindi. Nakatayo naman ako, Sabi ko. Yeah. Di ba? Kaya, alam niyo po, pag sinabing sumasamba sa Diyos, nakaluhod ka man o nakatayo ka, pero iisa nakaluhod sa'yo. Ano po ba yung pag sinabi nating nakaluhod ka? Nagpapakambaba ka. Di ba? Oo. Yung puso mo, lumuluhod. Nangangayo. Sabi nga ng nangangayo papa. Tagalog, nangangayo papa. Baka hindi na alam yan ng mga Pilipino ngayon. Yung salitang nangangayo papa. O ano ho ba yun? Yung talagang humbly, lowly, nakayuko ka. Yeah.
Sabi nga, With humility. Yeah. no, luhod ang puso mo. Ayan, nakaluhod. Ayan. Ngayon, sa Iglesia Katolika, mayroong isang aklat doon na tandang-tanda ko ang sabi, pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng mahal na krus o larawan. Kaya Yes. nung ako'y Katoliko, yan ang ginagawa ko lagi, kapatid na Jeriel. Lumuluhod sa larawan. O paggising ko ay may cross na agad sa harap ko eh. Kasi bawat kwarto na nga namin may cross eh. Sinanay kami ng nanay ko at tatay ko eh. Katoliko kami. Kaya ay hinahalik-halikan ko pa. May cross pa akong singsing nun. Hinahalik-halikan ko yun. Pagka nagsusugal ako nun eh. Nagmamadyong. So hinahalik-halikan ko pa yung cross para manalo. Kapanatikuhan yun. Sa pagtitiwala na yung cross na yun ay sumisimbolo sa Diyos ko. Ito po yan eh. Ako, tanungin nyo bilang Katoliko dati. Pagka ako ba ay lumulod sa Cristo Rey na nakagano, no? Cristo Rey, Christ the King, Cristo Rey. Anong pakiramdam ko? Ito ang aking pakiramdam na personal. Mayroon akong paggalang sa ribultong yon. Takot ako sa ribultong yon. Na yun, ang ribultong yun ay may kapangyarihan. Yun ang paniniwala ko. Siguro, wag lang tanggihan ng ibang Katoliko, ganyan din siguro ang kanilang paniniwala. Kaya yung mga ribulto, pinupunas-punasan pa yan eh. Yung ribulto ni Kristong Nazareno sa Quiapo, ang paanong kapatid na Jiren nakalabas doon eh, sa salamin. Yun ang aming pinagpipila na hinahalikan. Paghalik ng isa, mabuti hindi pa uso na ng COVID-19. Paghalik ng isa, punasan, halik ulit. Naku, ilang bungangan at ilang laway ang nandoon sa ribultong yun. Sa paniniwala na itong ribultong ito ay may maitutulong sa atin. Kaya ang tiwala namin napunta na sa ribulto, nawala na sa Diyos. Tama. Yun ang paniniwalang Katoliko. Ako bilang dating Katoliko, mga kapatid. Pero tingnan natin. Yung Panginoon ng Panginoon, yung mga Panginoon doon, ang tinutukoy doon, naunahan na natin, ano? Mga leader ng mga nasyon, leader ng relihiyon na nagpapapanginoon. Mga kapatid, yung pong Lord of Lords, merong binabanggit po dyan sa 3 talata sa Bagong Tipan. Tumutukoy lahat yan sa Kristo, kapatid na Jeriel. Ito, basahin natin uli, alang-alang sa pag-aaral natin. Basahin natin mabilis at meron tayong babasahin pang ilan. Ito, next slide. Ito po ang ating mababasa. Give thanks to the Lord of Lords. Yeah. For His steadfast love endures forever. Una, yan na, binanggit na po natin kanina. Lord, capital, tumutukoy sa Panginoong Yahusya at tumutukoy sa, diyan ay tumutukoy kay Yahuwah. Salmo yan. Ang Kristo, wala pa yan noon. Wala pa dyan. Tumutukoy kay Yahuwah yan. Siya ang Lord of Lords. Mayroong mga tinatawag na mga Panginoong maliliit na, yun nga, ang tinatawag mga rulers, leader ng mga bansa, of nations, tinatawag din na gods of all nations, at saka leader ng mga nation. Kinikilala nilang Lord yan eh. Ang katunayan, yung sinabi ng kapatid na Jeriel, may common, mayroong mga... merong House of Lords, merong House of Commons, di ba? House of Commons, di ba? Yung House of Lords, yun yung higher sa parliament dyan, ano, ng United Kingdom. Mga lords yan. Kaya ang tawag sa kanila, lords. Dito sa atin, ang tawag, senator. Senador, oh. Ang tawag dito, senador. Yung House of Commons naman, tawag dito, congressman. Ayan. Diba? Ngayon, dito sa atin, binago lang yung binago lang, kapatid na Ernie. Yun ang pinakapinuno eh. Yung kings, yun ang pinakapinuno eh. Ang ginawa ng Amerika, president. Diba? President. Ngayon, sa bawat estado, hindi na president ang itinawag, governor na lang. Governor na lang. Di ba? So, pero kung noong panahong una, ayan yun eh, yung King of Kings. Kaya kita nyo, sino yung king na nandoon sa Jerusalem noon? King Agrippa. Sino nakakasakop sa kanya? Yung mas mataas na king na ang tawag emperor. Diba? Yung mas mataas na king din yun. Kaya si Artaxerxes at saka si Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar, tinawag na King of Kings. Kasi meron silang mga under na mga kings din. Yes. Dapat nating maintindihan niya. No? Pero yan, ginawa na lang ng tao. Nagpatawag silang mga Panginoon. Katulad ng 2 hari na yun. Naging King of Kings sila.
self-proclamation yun eh. Di ba? Yeah, lalo Kasi si Artaxerxes. Yeah. Oo, self-proclamation lang yun. Nag-reclaim niya sarili Pero niya. ang King of King ng Yahusha, bigay ng Diyos yun. Yeah. Yan ang ating pinag-aaralan. Ang King of King ng Panginoon Diyos, katutubo sa kanya yon. Hmm. Okay? King of Kings, si Yahuwah. God of Gods, si Si Yahuwah. Yahuwah. Katutubo sa kanya yon. Lord of Lords, si Yahuwah. Lord of Lords, katutubo sa kanya yon. Pero yung kay Yahusha, bigay Bigay ng Diyos. ni Yahuwah. Tandaan po natin, yan ang ating pinag-aaralan, yan ang ating pananampalataya, at yan ang ating nakikitang taglay natin sa ating isip tungkol dyan sa mga pananalitang yan. King of Kings, Lord of Lords, God of Gods. So now, alam na natin kung sino-sino yan. Tuloy po natin, kapatid Ernest. Basahin natin itong tatlong talatang ito na Sige po. ang tinutukoy ay ang Kristo. Next slide. Ayan. Which He will display at the proper time. He who is the blessed and only sovereign, the King of Kings and the Lord of Lords. Yahushua yan. Si Yahusha yan. They will make war on the land. Ano na natin na kanina yan. And the land will conquer them, for He is Lord of Lords and King of Kings. Yahushua Those yan. with Him are called the chosen and faithful. On His robe and on His thigh, He has a name written, King of Kings and Lord of Lords. So all of these verses points to Yahushua HaMashiach or Yahushua the Christ. That's what we believe right now. So all of these verses that says King of Kings, Lord of Lords, points to Yahushua the Christ. Yan po, yung mga talatang Kapatid na Jeriel. Ito ngayon yan. Ang pinagpipilitan ng iba. Kaya tinawag ang wika, God of God, si Yahuwah, sapagkat yung may mga gods pang iba. Ang kanilang isinamang God ay pinagpipilitan talaga. Ang Kristo, Diyos talaga daw ang wika, ang Kristo. Itong kanilang batayan, sasagutin po natin yan sa magitan din ng Biblia. Ano ang kanilang batayan? Next slide po, basahin po natin. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Ayan, pareho yan. King James saka New King James. Now in John 4:46, New King James, not that anyone has seen the Father, except he who is from God, he has seen the Father. Ngayon, dito po ang ating binasa kanina. Yan po ay sa King James Version. No man hath seen God at any time, only begotten Son, which is in the bosom of the Father. Kaya dito sa King James Version at sa New King James Version, ang sabi, ang mayroong phrase, the only begotten Son. The only begotten Son. Sa 6:46, not that anyone has seen the Father except he who is from God, he has seen the Father. Ang tinutukoy sa 6:46 ay ang Panginoong Yahushua. Siya po ang only begotten Son. Ngayon, ito po ang ginawa ng ibang mga teologo at mga Bible scholars. Sa kanilang pagsasalin, meron silang mga pagsasalin para kanila pong ilihis sa katotohanan. Ito po ang katunayan po niyan. Next slide. Ayan, sa New International Version at sa New American Standard Version Bible, ang sabi rito, no one has ever seen, we're reading the same verse, no one has ever seen God but the one and only Son, who is Himself God and is in closest relationship with the Father, has made Him known. Sa yan ay New International Version. Sa NASB, no one has seen God at any time, God the only Son. God the only Son. Who is in the arms of the Father, He has explained Him. Kaya nung isalin po ng iba, kapatid na Jeriel, sa New International Version, naging Diyos na yung anak. Sapagkat ang sabi sa New International Version, no one has ever seen God but the one and only Son who is Himself God. Naku po, ginawa ng Diyos. Ito, dito na. Totoo yan. Alam niyo, kapatid Erning, sige. Yan, buwisit na buwisit sa mga di umano,
ay Kristiyano ang mga Hudyo at saka mga Muslim. Tandaan natin, yan tatlong religion na yan, Abrahamic religion. Yeah. Pero yung dalawang religion, naniniwalang isa lang ang tunay na Diyos. Ano-anong relihiyon yon? Yun yung Hudyo o Jewish at saka Islam. yung Islam. Hindi naman nila kasi tayo kilala eh. Di ba? Ang akala nila, ang Kristyanismo ay ang Katoliko. Katolisismo. Yun. Yan. Kaya, ang tawag nila sa mga Diyomano, nagpakilala kasing Kristiyano yung mga Katoliko, infidels, sabi ng mga Muslim. Bakit? Isipin mo, dami mong Diyos, di ba? Sumasamba ka sa ibang mga Diyos. Kasi alam ng Hudyo, isa lang ang tunay na Diyos. Hindi Alam lang nila, alam nila, spelling ng pangalan eh, Yad Hey Yeah. Wow Hey. Yeah. Ayaw na lang banggitin eh. Tayo, bilanggit natin. O, Yad Hey Wow Hey, Yahuwah. Yan ang Yahuwah. pangalan. No? Yeah. Tayo yun. Yung iba, meron ng Yahuwah, meron pang Yehusha, di ba? Yeshua, Diyos din yun. Ba, isipin mo, dumami yung Diyos. Kaya, Dumami. ayan, nilikot yung talata ng Biblia. Ngayon, gusto nilang nilikot. maniwala na tatlo Diyos, dalawa Diyos, apatan Diyos, bahala sila. Sabi nga, Ngayon. sumobra pa, there is a family of God eh. Di ba? Yeah. Ngayon dito, kapatid na Jeriel, ating ibig na ipapansin sa ating mga kaibigan nakikinig. Ipakibalik nga po sa ating nakaraang binasa sa 1:18 sa New King James Version. Doon nakasulat, kapatid na Henry, let us go back to King James Version, John 1:18. Ayan no man hath seen God at any time, the only begotten Son. Doon din sa New King James Version, the only begotten Son. Let us go back now sa ating binasa kanina. Let's move Sa forward. NIV. There you go. Ayan na. Naging naging Diyos na yung anak. But the one and only Son who himself, God. Alam niyo kung saan nila ibinata yan? Kasi ganito po yan eh. Doon sa original text, may mga teologo, mga theologians, na mayroon silang pinagbatayan sa original text. Atin pong pag-aralan at dito'y gagamitin natin ang ating common sense at gagamitin natin yung atin ang natutunan na ilan lang ang Diyos. Iisa lang ang tunay na Diyos at there is no other God. Sabi ng Diyos, beside me. Wala nang ibang Diyos maliban sa Ama, kay Yahuwah. Gamitin natin yun sa utak natin. Ngayon, kung ang anak ay Diyos pa, ilan na ang Diyos? Magiging dalawa na. Lumalabas sinungaling ang Diyos. Pero alam nyo, ang pinagbatayan ng ilang teologo na doon ibinatay ng mga nagsisalin ng New International Version at saka New American Standard Bible, ito po yun. Pakita po natin, next slide. Ayan, sa Greek, ho monogenes theos. Nang katumbas sa English, the unique or only begotten God. Samantalang ang isang grupo naman mga teologo, kapatid na Jeriel, nagkaroon din sila ng pagsasalin. Ito naman ang nakasulat doon sa John 1:18, no? Who monogenes Theos. Nang katumbas sa English, the only begotten Son. Siguro parang ihos. Alin sa dalawang paniniwalaan natin? Yung homogenes Theos o homogenes Theos. Aba, kung akong tatanungin, ang paniniwalaan ko yung sa ibaba. Bakit? Yun naman talaga ang tama eh. Sino ba begotten Son? Ang Diyos ba begotten Son o ang anak? Ako nga, sabi nga, isang argumento. O sige, sabihin na natin, ang Diyos tsaka yung Ama, iisa. Ikaw at ang Ama, iisa. Ito tanong ko sa iyo. Paano nangyari yun? Basta, mangyayari. O sige, tanungin pa kita uli. Ikaw ba tatay mo? Sagutin niya. Sagutin mo. Ikaw ba tatay mo? Pag nasagot mong ikaw ang tatay mo, ay payag ako. Baka tama ka. Di ba? Ikaw ba yung anak mo? Pagka tinanong naman yung ama, ikaw ba yung anak mo? Kumbaga sa nonsense. Nonsense. Illogical. Di ba? Illogical. But people will always believe weird things. Ayan lang yan eh. Di ba? People will believe weird things. Especially those who are not using their common sense. If you don't use your common sense, you will believe in something that doesn't exist.
Yun eh. But to that person, kapatid Ernie, yun ang isang nakahahabag eh. To that person, he's right. Diba? And we are wrong. That's Para sa why kanila. there is a judge. Who is right and who is wrong? I cannot say you are right and you are wrong and I am right. I am right or I am wrong and you are right. We are not going to go that deep. Sabi nga, hindi na tayo magtatalo dyan. Kung tama ka o sa iyong Sige. gusto, tama ka, go for it. Haharap naman tayo lahat doon sa hukom eh. Pagharap sa hukom, o sasabihin, o ito, mali, ito, tama. O ayun, doon natin malalaman. Di ba? Pero sa ngayon, argument na isang magandang argumento, gamitan natin ng common sense. Ano sa dalawa pipiliin nyo? O yan. Homogeneous theos or homogeneous ios? Yeah. Para sa amin nga ng kapatid, yung ios. Kasi yung theos, ang Diyos eh. Diyos yun eh. Sa Diyos yun eh. Magkabukod yan eh. Yung tunay na Diyos at saka yung kanyang anak, bigatin son o bugtong na anak. Bigatin son. Oo, magkabukod sila. Okay? Kaya nga, nung manalangin yung anak, nakatingala pa eh. Ano katunayan magkahiwalay eh. Nakatingala sa langit eh. Oh. Kung iisa lang yung kapatid na yan eh, ba't titingala ka pa? Sino titingalain mo? Nonsense na yun eh. Di ba? Nonsense. Yung paniniwala. Pero, ito naman, sinasabi natin, may mga taong yan ang paniniwala. And we respect that. And why we do not believe the way you do? Because of this. Right? This proof that we have read. Sabi nga, huwag natin gamitin yung proof. This evidence. No? Na nakasulat sa Biblia. So presenting all of this evidence, now we can actually figure out which way should I believe? Using my common sense and using what is recorded. So, hindi nagja-jumble sa isip natin, kapatid na Erning. Hindi nagtatalo-talo. Walang confusion. O ang tawag ng Katoliko dyan. Hindi confusion eh. Misteryo. Misteryo. Ayun, misterya niya. Sa amin, ang pananampalataya po namin, na yan ang aming sinishare, walang misteryo. Ito ang Ama, ito ang Anak, ang Ama ang iisang tunay na Diyos, ang Anak ginawang Panginoon ng mga Panginoon, ibinigay ng Ama ang lahat ng kapamahalaan sa kanyang Anak. Ayan. Ginawa siyang Panginoon, ginawa siyang tagapamagitan, ginawa siyang tagapagligtas, di ba? Hari na mga hari. Mapatawad siya ng kasalanan. So, yun ang mga ibinigay o in-equip ng Diyos sa kanya. Hindi katutubo sa kanya yun. Tinawag siyang Alpha Omega, ang Diyos Alpha Omega, tama. Saklaw siya ng Diyos. God is from everlasting. So, Yahuwah is from everlasting to everlasting. So, from nothing to, sabi from everlasting to everlasting ang tunay na Diyos eh. Hindi ba? Alpha, Omega. How about the Christ? He is in the first in the mind of God. That's his Alpha. And he will be the last to surrender to God. That's his Omega. Omega. So merong sagot. Di ba? And it makes sense. That's what we are sharing with people. But are we shoving it to your truth? No. We are just sharing it to you. Investigate what we shared. Could it be what God wants us to know? Ayan. Yan ang tanong natin, kapatid na Ernie. Tama. Bueno, tayo po ay naniniwala na at sumasampalataya na itong ating pinag-aralang ito ay nakatugon at nakasagot doon sa tanong ng ating kaibigan. At siguro hindi lang yung kaibigan ko sa courthouse, kundi maaring katanungan din yan ng iba nating mga kapatid. Yes. Ito yung ating pinag-aralan para luminaw po sa kaisipan natin. Pero hindi ho namin ito pagpipilitan sa kanino man. Ito po ay malayang pag-aaral. Tanggapin ninyo o hindi. Ay, pag tinanggap, salamat. Pag hindi nyo tinanggap, ay mag-aaral pa po kayo para atin pong marating yung pagkakaisa sa pananampalataya. Dahil sa mayroong iba talagang may doubt pa sila. Yung doubt na yan po, laging may lunas po yan. Magbasa po kayo at manalangin tayo sa Diyos para tayo kasihan niya at nang maintindihan natin ang mga bagay na mahirap intindihin. Yes.
kapatid na Jeriel, hanggang dyan tayo muna siguro. Alas Siguro po. 10:17 na, tayo po Opo. mananalangin. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa mga katotohanang aming tinanggap sa gabing ito. Tulungan mo po ang mga tagapakinig na huwag silang masiyahan sa napapakinggan nila, kundi magsiyasat at magsaliksik ang lahat. Alamin ano po ang nais mo para sa lahat ng iyong nilalang. Ama, sumasampalataya kami na ang aming sinasampalatayanan ay galing sa iyo, sapagkat anumang galing sa iyo ay hindi po magkakaroon ng komplikasyon. Hindi po ito magkakaroon ng pagtatalo-talo, kundi ito ay mag-uugnay-ugnay sa isa't isa. Amen. Yan po ang aming nakita, yan po ang aming sinasampalatayanan, at yan naman po ang aming ibinabahagi sa aming mga kaibigan. Amen. Tulungan mo po kami, pupunahin namin ang ibang pangangaral ng ibang mga reliyon. Lalong-lalo na po yung pinanggalingan namin, sapagkat sinasampalatayanan po namin na ang iglesyang iyon ay kalooban mo ang paglitaw. Subalit, kalooban mo rin at iyo ring niloob, Ama, nang ang mga tao ay sumunod sa likong pinuno, natalikod sila sa iyo. Amen. Hindi na malaya ng marami, sapagkat ang buong akala nila, ikaw ang sinusunod nila. Kaya po ang aming kinikwestiyon, yung doktrina. Ano ang mga doktrinang itinuro sa amin na may malaking tanong at dapat usisain ng mga tao Amen. upang makita kung yun nga ang kalooban mo. Sumasampalataya kami, Ama, na ang programang ito'y patuloy mong babasbasan, magsisilbi na liwanag para sa lahat. At kung ang mga katanungan, Ama namin Diyos, na ibinibigay sa amin ay nakarating, sana po'y masagot sa pamamagitan ng iyong mga kalooban. Amen. Asampalataya kami, Ama, dininig mo ng aming panalangin. Binasbasan mo na kami sa gabing ito. Pinananalangin po namin ang lahat ng mga pinuno ng mga bansa. Pinananalangin po namin sa iyo ang lahat ng mga pinuno ng relihiyon. Kaawaan mo kaming lahat, Ama. Matuklasan namin lahat ang iyong kalooban. Amen. At ang mga pinuno ng bansang ito, sa kanilang mga pagpapasya, sana po, Ama, magkaroon pa kami ng kapayapaan Opo. para maipahayag pa namin ang iyong kalooban. Amen. Ihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Sige po, Bueno, Kapatid kapatid Ernie. ni Jeriel at mga Good kapatid. night po sa inyo. Good night po sa inyo lahat. Good night po sa lahat.